Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Para sa araw na ito, pagnilalayan natin ang diary entry number 783. I must be on guard, especially today, because I am becoming oversensitive to everything. Things I would not pay any attention to when I am healthy bother me today. Oh, my Jesus, my shield and my strength, grant me your grace that I may emerge victorious from these combats. O my Jesus, transform me into yourself by the power of your love, that I may be worthy. Kailangan kong bantayan ang aking sarili, lalong-lalo na ngayon, sapagkat nagiging sobrang sensitibo ako sa lahat ng bagay. Ang mga bagay na hindi ko binibigyang pansin kapag malusog ako ay nagdudulot na sa akin ngayon ng pag-aalala. O aking Jesus, aking kalasag at aking lakas, ibigay mo sa akin ang iyong grasya na mapagtagumpayan ko ang mga ataking ito. O aking Jesus, panibaguhin mo ako na maging katulad mo sa pamamagitan ng iyong pag-ibig upang maging karapat-dapat akong instrumento sa pagpapalaganap ng iyong awa. Rosina was feeling something different that day, no? Pero yung pagiging oversensitive, she claimed this to be a result of her disease, no? Yung kanyang sakit. By being oversensitive, she felt so many things. Hindi niya ito dinetalya kung ano yung mga combats na yun, but these are maybe pertaining to evil spirits or temptations or the devil working to tease him, to subject her to her trust, para subukan yung kanyang tiwala at pananalig sa Panginoon. Faustina was asking the Lord to grant her protection and by the power of His love so that she may become worthy in proclaiming the mercy of God. Madalas, tayo din nakakaramdam ng ganito. Lalo na kung mababa yung ating moral. Our moral may be low because of disease. No? Halimbawa, malubha yung sakit natin, malungkot tayo, depressed. So maraming maaring mangyari. When we are at these moments, yung tinatawag na ebb, no? Yung mababa, yung nasa mababang ano tayo, no? Kalalagayan ng pakiramdam, ng emotions, nagkakaroon tayo ng mga attacks, no? These are the times na sinasamantala ito ng katunggali natin upang lalo pa tayong pahinain. Siyempre, sabi nga, when the enemy is weak, strike. No? So, ganun din ang ginagawa ng devil. The devil will strike when we are really very poor in spirit, when we are low. No? Kasi yan yung siguradong magtatagumpay siya. When we experience these things, iisa lang yung pwede natin gawin. Talagang manalangin, manalangin, manalangin. Pray, pray, pray. At huwag tumigil sa pananalangin. Kasi yun yung magiging sanggalang natin, pananggalang natin sa mga tuksong maaari nating maramdaman. Prayers will definitely shield us. Kaya lang dahil mahina tayo, kaya mas madali pa rin siyang nakaka-penetrate. Yesterday, I happened to
to know a story about someone who committed suicide. No? Yun yung time that the person was at the very lowest point in his life. So kaya, ang bilis, no? Yung, sige, ano, sarili mo, patayin mo na. Yung may mga ganun na siyang, ano, naririnig, no? Ah, napakalakas na noong ganoong boses na maaaring naririnig niya sapagkat emotional na siya, no? Talagang walang pakiramdam niya, walang makikinig na sa kanya. Hiyang-hiya na siya, devastated, no? This was also the same feeling to all other souls who are committing suicide, no? That is why it is very important for us to be sensitive to them pag may mga napapansin na tayong kakaiba. Let's try to do our best para maligtas sila. Makikita naman natin yan sa mga sinasabi nila, sa mga post nila, no? May mga hints kang makikita. Pero kapag wala kang pakialam, hindi mo yun mararamdaman. Again, if the soul is at its lowest point, mahirapan siyang magdasal. So, doon tayo papasok. Kailangan natin magdasal para sa kanila. The problem is, yun nga, minsan hindi tayo ganun ka-sensitive. Hindi natin nakikita yun at napapansin mo. Kung sa atin naman nangyayari ito na let us make sure that we say things, we open up to someone who we really trust. Huwag natin pabayaan ang sarili natin na kainin tayo ng mga bagay na alam natin na magdudulot sa atin sa kapahamakan. Kapag malakas na yung naririnig natin, yung para temptations, no? Gawin mo yan, gawin mo yan, gawin mo yan. Hindi naman necessarily killing yourself, but maybe attack him, gano'n, sapakin mo, gano'n, no? Katulad ng mga pag maiinit yung mga ulo, no? Nakakapanakit. So these are the things that we really have to control. If we will not have total control of ourselves, dun tayo napapahamak. And so we must be on guard. Kailangan bantayan natin lagi ang ating sarili. It takes time to practice self-control. It takes time to practice trust, tiwala sa Panginoon. It takes time to practice a prayerful life so that we would always be shielded from wounds. Let us always offer all our prayers. Katulad din ng pag-aalay natin ng ating lahat ng mga bagay, kahinaan. First thing in the morning. Iniaalay natin lahat sa Panginoon ang lahat ng ating mga suliranin. Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Magbigay ng solusyon sa ating mga suliranin at mga yung mga inaalala natin ng bagay. Ang ating Panginoon lamang makapagbibigay sa atin ng lakas sa mga panahon yun. At kapag naunahan natin ng pag-aalay ng ating mga kahinaan sa paanan ng ating Panginoon, nakaka-first base tayo. And if the devil is there to tempt us, may lakas tayo kahit papaano. Kahit pa tayo ay mahinang-mahina, kapit lang tayo sa ating Panginoon. Yan ang magbibigay sa atin ng lakas para tayo ay makaraos kung ano man ang ating